mga linya at nakamamanghang mga disenyo. Ilan lamang ito sa mga nakaburda sa katawan ni Wangud at Banggiak, mga katutubong tattoo artist ng Kalinga. Halos mapuno na ng tattoo ang buo nilang katawan. Ito ang sining ng batok. Ang sino mang Kalinga na makikitaan ito sa kanilang tribo, nagtataglay raw ng kakaibang katapangan at may katungkulan sa lipunan. Nung hapong yon, sa isang napakapambihirang pagkakataon, nasaksihan ng aming grupo ang pagtatato ni Wangud sa katribo niyang Sinati. Gamit ang tinig ng suha, patpat na kawayan at abo mula sa puwitan ng palayok, sinimulan na ni Wangud ang pagtatato. Kita, talaga masakit, talaga masakit. Dugo sa braso na mismo ni Nati ang nangungusap. Hindi madali ang ritual na ito. Ngunit mas matindi pa pala ang kirot na nararamdaman ni Wangud. Ang sining daw kasi ng batok, unti-unti nang naghihingalo. Sarang kami sabi, alam niya sabi ko niya, asal alam mo ka, ay sa may kakamong, alam pa. Sige, siya kayo, sabi ko kung hindi mo kacitaan niya. Sa katunayan, si Wangud at Banggiak na lang ang nagtatato sa kanilang tribo. Pinangangambahan na kapag nawala sila, hindi na maisasalin ang kanilang kaalaman. Kasabay na nilang mabubura ang tatak na ito ng kanilang kultura. Samantala, makalipas ang isang oras, nabuo na rin ang tattoo ni Nati. It takes a lot of courage ngayon to preserve the culture. Dahil sa modernisasyon ng panahon, na isasantabi na ang ilang mga pamana ng ating lahi. Pero pagdating pa lang daw ng mga Kastila, unti-unti nang nakalimutan ang mga nakagawian ng ating mga ninuno. Dito sa Abra, ilan na lang ang naghahabi ng telang abol ng mga tingyan. Ginagamit itong palamuti sa iba't ibang mga ritual at kasuotan ng mga katutubo. Sa mga tingyan na women, nung mga matatanda ang dating gumagawa ng mga ito. Pero as the years went by, parang nawawala na.